Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Binabati po natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. At salamat po sa Panginoon dahil po tayong lahat ay nakabalik sa kanyang presensya sa dakong ito na talagang dapat natin puntahan sa tuwing araw ng Wednesday at makapanambahan sa ating midweek service. Amen. Salamat po sa Panginoon sa araw pong ito na nilob niya tayo makabalik at makapagsama-sama at ma-enjoy po natin ang fellowship natin sa bawat isa. Amen. Kahapon po kami magkakasama ng ating pastor, ng mga kapatiran, gabi pa. At tunay po na pinagpala po ang aming gawain. At nawa ang gabi pong ito, mga kapatid, ay maghatid po sa atin ng iba yung kalakasan. At maghatid sa atin ng iba yung sapat na energy para makapaglingkod tayo na may kasiglahan. Amen, sa ating worship day at Wednesday prayer meeting. Amen. Alam niyo po, napakahirap po na tumayo kapag medyo parang lumulutang-lutang ka at alam mo na pagod ka. Pero biyaya po ng Panginoon Diyos na tayo po ay makapagsama-sama ng kagaya nito. Dahil may mga kapatiran tayo ngayon na hindi po nagawang makapanambahan, makasama. Dahil po may mga ginagawa rin sila at wala silang panahon at pagkakataon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Umahit muna tayo sa ating Panginoon. If I don't draw from the fountain, parang flow through me. Amen. Sabayan po tayo ng mga tatayo na mga kapatid. Hallelujah. Flow to me, Holy Spirit. Flow to me. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me?
I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the plan will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't draw, yes. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can a thirsty drink from me? If I don't draw, if I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Let us all pray. Hallelujah. Panginoon, totoo po, Panginoon, ang awiting yan para sa amin. Ikaw po ang fountain of life. Ikaw po ang bukal ng buhay. Sa iyo kami kumukuha ng lakas, Panginoon, at pag-aasam, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na sinasamba namin, na dumadaloy sa aming kaligitnaan. Hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng kalayaan sa pananambahan at kami po ay tumanggap ng pagpapala na galing po sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito na binigay mo sa amin upang kami po makakasama-sama. Hayaan mong malaya ka makakilos at matanggap mo, Panginoon, aming pananambahan. Matanggap mo aming mga panalangin, aming mga pananambitan ng pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ngunit ang lahat ng yun ay hayaan mong malinis po kami, Panginoon, ng iba na Espiritu. Hugasan at patawarin sa lahat ng aming kalikuan. Panginoon, ang iyong salita ay nagsabi, Panginoon, na kung kami magpapahayag ng aming makasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Panginoon, linisin mo ngayong iglesia, Panginoon. Hayaan mong makatanggap kami ng sariwang pagpapala, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Lord, inaali po namin gawain ito mula sa pasimula hanggang sa katapusan para sa iyong kapurihan. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa matamis at makapingang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Amen. At habang binibigay po natin sa ating kapatid. Amen. Binabati po natin ang lahat na nakatunghay sa atin sa ating live streaming. Saan man kayo sa mundo ay pinagpala po ang gabing ito para sa atin. God bless you all. Amen. God bless. Bless you, Brother Red. The prophet said that we are in a battle. Yan ang katotohanan ng buhay ng mga anak ng Diyos na tayo lagi nasa kikipagbaka. Tatapot salamat at ang Panginoon ay nasa sa atin at lagi tayo nagtatagumpay. Amen? Kaya kapag ikaw Kristiyano, the fight is on. Humarap tayo sa katotohanan. Lalaban tayo sa ating kaaway. Amen? Kasama natin ating Panginoon kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong manimdim dahil ang ating Panginoon ay nasa sa atin. Amen. Praise the Lord. Awitin the fight is on. The fight is on, Christian soldiers. Yes, amen. With armor gleaming and colors stream, the right and wrong engage today. Glory, hallelujah. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song. First stanza. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to war. Glory, Lord of hosts,
is marching on to victory. Will soon appear. The fight is on. The fight is on, oh Christ. Soldiers and face to face is turn away. With armor gleaming and colors sweet. Hallelujah! Thank you, Lord. Today, glory. Move, move, move. Go, 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 Christian. And this hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, our rosy soldier brave and Jehovah leads, and victory will assure. Go back along, the armor God has given you, and in His strength unto the end. Glory, hallelujah! That is song. Yes, amen. Turn away, hallelujah! And colors swimming, the right and wrong engaged today, amen. Move, move. Go, Christian soldier. Fight, fight. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The Lord is leading on to a certain victory. The blow of promise disperses the eastern sky. His glorious name in every land shall order be. The mountain will break. The dawn of peace is now. The fight is on. Hallelujah. Glory. Glory. Hallelujah. With armor gleaming and colors swimming, right and wrong engaged today. The fight is on. Where be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, our song, victory in Jesus. Oh, victory in Jesus. Hallelujah. Glory. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my life is to Him. Launch me to victory beneath the cleansing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, glory. Thank you, Lord. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee when we stand in the name of Jesus. Tell me who stand before in the precious name of Jesus. We have victory. For the last time, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Glory. Yes. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. When we stand in the name, oh, we go God. Hallelujah. In the
precious name of Jesus, we have the victory. Victory is mine. Oh, victory is mine. Glory. Victory is mine. Glory. Hallelujah. Yes. Claim it, bride. Claim it. So Satan, get ye behind. Victory today is mine. Miss Samba, victory is mine. Hallelujah. Thank you, Lord. Victory today. Satan, get thee behind. Victory today. Victory today is mine. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah. Alam ko sa gabi ito tayong lahat ay magtatagumpay sa anumang gawa ng kaaway. Sa ating mga pagsubok, sa ating mga kabigatan, sa ating mga daladala, ang Diyos ay gagawa sa buhay natin. At kung i-claim lang natin na ang Diyos ay kasama natin, tayo palagi magtatagumpay. Amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Dali niyo ang diwa niyo sa ating Panginoon, sa kanyang presensya. Alam natin sa kanyang presensya naroon ang kapayapaan, ang katiyakan, ang katotohanan ng buhay natin. Iwan natin ang mundong ito at tayo pumaroon sa ating Panginoon sa kanyang presensya. Oh God, hallelujah. The battle I'm fighting that brings me to my knees when I feel alone and stranded and no one seems to see. I won't let this valley steal my faith. Sin won't have the victory. Yes, oh God, hallelujah. I'll stand upon the word of God. I will overcome with Him. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. Oh God, hallelujah. Glory, thank you, Lord. Thank you, Jesus. The world may rise against me. My strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. The trials may be great, but my God is greater still. So I walk out on this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. I will triumph. Brother Ed. I will be a overcomer, for He has overcome the world. Yes, I will be an overcomer, for He has overcome the world. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ng mga kupuna. Amen. Salamat po sa pagtatagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, kapag nakakadama kayo ng pagtatagumpay,
ay isa pong malaking parang ibang feeling mo, na ba? At alam ko po mga kapatid na ang mundong ito, maging bansang Pilipinas ay alam niyo po, dismayado sa nangyari pong laban noong nakarang linggo. At umaasa sila na itong si Manny Pacquiao ay mag-uwi ng karangalan, pero very disappointing dahil hindi po nangyari ang lahat ng iyon. Pero the fight is on, di ba? The fight is on, laban lang. At hindi natin kailangan na ipaayos ang ating shoulder, but tuloy lang ang laban. Amen. Praise the Lord. Amen. At alam nyo, sa lahat yata ng tumpukan, sa mga call center, sa mga barberya, ay natutong mag-analyze ng laro kahit hindi mga boksingero, kahit basketballista. But praise the Lord, tayo po hindi po sausaw sa issue, but tayo po nakalagi nakatingin sa salita po ng ating Panginoon, sa kung anong ginagawa ng Panginoon, amen, sa mundong ito dahil we're just passing through, no, sa mundong ito. Amen, we're just passing through. Amen, tayo hindi taga-salimutan. Amen, sa oras pong ito mga kapatid, ay nagkaroon kami ng magandang tinatawag naming wow moment kagabi sa aming pong men's fellowship, aming devotion. Iniisip ko bakit parang ilang piraso na lamang kami, nasa pawang kami ng mga kabataan. At ang ginawa ko po mga kapatid ay meron po tayong Facebook account na kung saan po ay malalaman niyo po yung mga ilang announcement ko po dyan. Yung pong ating Men's Department Fellowship para anunsyo yung pong ating mga nangyayari. Gusto ko kasi maging konektado ang bawat isa, no? Kung hindi man ako mapag-load ng 15 pesos, ay tingnan niyo po ang inyong pong mga Facebook dahil alam ko nakatunghay kayo lagi dyan, naka-online. Kasi ba naka-online ngayon? Dapat naka-inline tayo. Hindi lang tayo naka-online, kundi naka-inline tayo sa Word of God. So, iilan lang po, may mga nagsabi sa akin na nakatulog kasi ako. Pero dapat pinaghahandaan nyo yun. Alam ko yung mga kabataan, hindi halos makakatulog dahil alam nila mga kapatid na papapalain sila sa gabing yon. At kagabi po, grabe po ang aming pong karanasan. Akala ko po ang pangangaral po, ang teaching po about the restoration of the bride tree ay isang teaching lang na kung saan ay parang normal lang, ano ha? Kasi may mga nasharean po kanina umaga at naikwento ko nga po tungkol po sa pinag-aralan po natin ng kagabi. At sabi nga na isang sisteran, bakit hindi namin alam yan? Bakit kayo lang mga kalalakihan? At sabi nila, sana na ibababayan sa amin. At ma-request natin ang ating pastor na sana po ay ibaba sa atin yung tinatawag na restoration of the bride tree. Kasi akala nila, ang mensaheng ito ay tungkol lang sa pagkapahaba ng buhok. So, hindi po ganun. May mensahe po tayong pinanghawakan. Ito po yung tinatawag na restored message na kung saan, mga kapatid, ang pinag-aralan po namin kagabi, si Brother Jo Marie Pastolero ay nangaral sa amin ng halos 2 oras. Praise the Lord. Sabi ko nga, alam nyo, ang vision ni Pacquiao nung araw, nang pumasok siya bilang Kid Kulapo, ay gusto niya patulugin na lahat ng kalaban niya. Buti si Brother, nag-iisa lang siya, gusto kami patulugin lahat eh. But praise the Lord, salamat sa Panginoon dahil dinitalye niya talaga yung pong message of the hour tungkol po sa restoration of the bride tree. At napakasimple lang po ng talakayan at bandang huli ay naitanong sa na-restore na nga ba ang bride tree? So pinakita ni Pastor Ray doon, kaya merong bride tree dahil merong husband tree. So makikita po natin mga kapatid na doon po namin umpisahan, doon po sa Ezekiel kung saan merong po, Ezekiel ba? Joel chapter 1 na kung saan may mga puno po doon na natuod. At nakita po natin doon na parang mistulay itong tuod na kahoy na kung saan po ay walang pag-asa dahil po yung puno pong yun ay parang ayon po sa kwento ay sa chapter 2, kung hindi ako nagkakamala, sa chapter 2 and saan ba yun? May code? Chapter 1. Okay. Teka. Mandala kayo. Sa chapter 1 and chapter 2 ay ng 23 and 26, nangako ang Panginoon na
aking isa sa uli. Amen. Ang mga tao na kinain ng palmer worm, ano ba palmer worm? Balang. At ng locust, uod, at ang cankerworm, at yung caterpillar. Amen. At sabi ng Panginoon doon, I will restore. Sabihin ito mga kapatid, ang Diyos ang mag-restore. So napakahabang talakayin ito mga kapatid, talagang aabutin talaga tayo ng 2 oras kung talagang hihimay natin. But praise the Lord, na-restore na nga ba? So ang tanong po ito, kung paano na-restore po ang mensaheng ito, naniniwala po ako na na-restore din po ang ating pananambahan, ang relasyon. Dahil ang lahat pong ito ay tumitipo sa Israel, sa iglesia, at sa ating individual, mga kapatid. So dapat ho, ang lahat ng ating ginagawa ay restored. Worship, restored na worship, restored na message. Kung paano pong isinugo po yung tinatawag na death messenger, ay nagsugo ang Panginoon ng life messenger. Na kung saan, mga kapatid, ay nagsimula po ito sa panahon po ni Martin Luther, ni John Wesley, at ano ba, ng Pentecostal, at sa panahon ni Brother Branham. Life messenger naman. So, napakahabang talakayan ito mga kapatid, pero alam nyo pa, ang puno raw na talaga pong na-restore, bumalik sa dati, ay nagbibigay po ito ng kasariwaan, pag-asa, lilim. Di ba? Yan ang, kanina po kausap ko isang kapatid natin, si Brother Arjan, ang sabi niya, meron daw pong binanggit si Brother Branham na kung saan ay may mga puno na nasunog, at kapag ang isang puno ay nasunog, at pag-inipan po ng hangin yan, ay kakaibang tunog. Kakaibang tunog. Samantala, ang isang puno na mayabong ay nagbibigay po ito ng lilim, nagbibigay po ng kasigilahan, ng pag-asa. Iba ang tunog, nagbibigay ito ng magandang tunog sa atin, magandang simoy ng hangin, di ba? But ang isang mayabong na puno, ganun. Samantalang ang isang tuyot ay hindi po magbibigay ng nakakatakot doon na tunog. Imbis na mayabong ay yumayabang. Kakaibang tunog. So, ganun din po at mga kapatid, ang tinatawag na restored worship, kakaiba po sa panlasa ng ating Panginoon, pero ang isang restored na worship po ay isang tunog na kaya-aya, isang mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Well, so much for that dahil alam ko, gusto ko sanang talakayan, may outline din po ko nito, pero talagang bibigyan po natin ng daan yan at nakapakaganda po talagang pangangaral po yan sa atin sa mensahe pong ito ng mensahe ng Panginoon. Okay, sa oras pong ito mga kapatid ay wala po nagpasa sa akin pero gaya po ng dati ay meron po tayong suki. At hindi ko lang pang ilang serye ng kanyang patotoo. Si Brother Ray. At gusto nating pakinggan ang kanyang patotoo sa oras nito. Brother Ray, Arisa pa. God bless you. Amen. Praise God po. Tunay pong ang Panginoon ay nandito po. Isa o dalawa, tatlo na nagkatipon ay nandito po siya. Palakpakan po natin siya. Amen. Praise the Lord. Praise God. Tunay nga po pinakita ng Panginoon yung pinatutuo ko dito nung last month eh. Mababasa po natin yung sa Act 16, 29, 30, 31. Sabing gano'n kasi nangyari po yun nung si Pablo Silas, yung bantay po, magpapakamatay. At sinabay niya, sabi, huwag mong saktan ng iyong sarili, sabing ganon. Sabi niya, Ginoo, paano po ba ako maliligtas? Sabi ni Pablo, sumampalataya ka lang sa Panginoong Kristo, ikaw at ang iyong buong sambayanan ay maliligtas. Kaya ganun po ang nangyari ngayon sa akin, yung prayer, nagkaroon ng prayer answer. Yung asawa ko nung linggo, nagpabaptize na po sila. Yung anak ko, nagpabaptize na rin. Tapos yung kapatid ko, nabaptize na rin. Tapos yung mga hipag ko at mga payaw ko, sama-sama po kaming nagpuri sa Panginoon nung linggo. Kung merong false unity nung linggo, meron kaming true unity naman. Dahil nag-champion po kami, dahil napa-champion ko yung mga pamilya ko eh. Kaya praise God po, palakpakan po natin si God. At isa pa, nagpapasalamat din po ako nung una po ako umatin dito. Sabi po sa akin ni Brother Eddie, gusto ko tumayo ka dyan ha. Kaya tinandaan ko po yun. Kaya praise God at binigyan niya ako ng kadakasan na tatayo ako dito at binigyan ako ng papuri ng Panginoon. Salamat sa Diyos lang talaga ang tunay na papuri eh. Kaya nagpapasalamat po ako yung mga patutuo ko.
di ko pa, ibig sabihin ganito hinihiling ko sa Panginoon, nung katulad nung birthday ko, sabi ko, wala akong kapera-pera Sabi ko, paano ko kaya ma-celebrate yung birthday ko nung May 3? Nangyari po kasi meron po kaming yung VIP driver po. Nung nag-check ako sa cellphone, pag-check kung gano'n may lumabas po na pera, halagang 14,000. Praise God po, nagpapalamat ako. Sabi ko, problema ko pa yun, pero nung pinakita ng Panginoon, sabi ko, praise God, at meron pala akong panghanda, kaya nung linggo, naghanda po ako dun sa kaya lang hindi po dito, dun po dun po sa Bulang, kaya pasensya na po. Kaya nagpapasalamat po ako, tapos yung kapatid ko naman, sabi nga sa akin, malapit na pala birthday mo Sabi nga papadalan kita ng $100. Kaya sobra-sobra po yung tanggap na blessing sa akin Kaya praise God at talagang pina-champion po ni God yung pamilya ko Kaya nagpapasalamat po ako. Yung tunay na pamagat nito, ito po yung tinatawag na na tune up. Kasi dati ang title po nung dating inano ko rito, recap ko lang, NPC, no permanent charge. Tapos pangalawa po yung change oil. Kasi yung oil ko dati, maruming-marumi yun Nung sa sanlibutan pa ako, kasi ang simbolo ng oil ay espiritu po. Kaya nung tinanggap ko yung espiritu ng Panginoon, nagkaroon ako ng part ng DT. Ibinigay niya yung pagka-Diyos niya. Kasi yung Diyos ay tunay na banal at binigyan tayo ng kabahagi ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nagiging banal na rin tayo nang tanggapin natin ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba kayo doon? Parang malungkot kayo Praise Parang hindi po kayo naniniwala. Praise God. Pero nagpapasalamat po ako nung tanggapin ko yung Panginoon, marami pong binago sa akin Napakarami po. Kaya nagpapasalamat ako yung blessing ko, punong-puno na po Punong-puno talaga pati yung sa bahay, nag-uumapaw po. Kasi nung pinapasok ko yung salita ng Diyos sa bahay namin, naging masaya. Yung tunay na ilaw na sanlibutan ng pumasok Dati puro kadiliman lang, puro lasing, gano'n, mga pag-birthday ko, yung pera ko doon ko binubuhos Pero ngayon binuhos ko doon sa mga kapatiran at tuwa-tuwa naman po sila. Tapos po yung yung pangatlo naman yung refilling station. Tunay nga po dito ako nagre-refill tsaka doon sa Bulacan. Kaya yung refilling ng Holy Spirit ko, apaw na apaw din Kaya sabi kailangan talaga mag-refill po tayo. Amen po ba? Praise God po. Kaya ngayon, ang pamagat po nito, yung karelyebo po Kasi po, kung marelyebo po ako, nag-MC po ako dun At nag-song leader pa. Tumatuwa nga po sila Pastor Rolly dahil tuloy-tuloy po Praise God po, palakpakin po natin Panginoon. Tapos po, ito pa. Yung pinag-aralan po natin kagabi, na-extort ko rin po yun nung nag-extort po ako nung linggo, yung tungkol doon sa puno. Kasi yung Panginoon, kari-revival lang po si Moses at yung mga Israel na lumabas po sa Red Sea, tumawid po sila. After 3 days, ay umangal na po yung mga tao. Sabi, Moses, wala na tayong mainom. Tapos meron po silang nakitang tubig doon sa disyerto. Pero sa disyerto, wala naman pong tubig dahil matagal din po ako sa Saudi Pero imposibleng magkaroon po ng tubig doon sa disyerto na yon. Pinakita ng Panginoon yung will niya na doon kayo dadaan. Pero habang dumadaan sila doon, praise God, nakakita sila ng tubig at sila yung nagtakbuhan. At mabilis na mabilis po. Pag inom po nila, tinapon po nila. Alam niyo kung bakit? Hindi, alam mo kung bakit? Kasi kasi po, napakapait po pala ng tubig na yon. Praise God po. Natawa nga ako dahil ang pait pala ng tubig. Sabi, anong klaseng tubig to? Sabi ni God, nanalangin po si Moises, Panginoon, umiiyak na po yung aking mga tao, aking mga tao. Ano po bang gagawin ko? Ginawa po ng Panginoon, nagpakita po siya ng isang puno doon na napakalago po. Kaya yung pinag-aralan natin, siya po yung provider, Jehovah Rapha po. Pinakita po yung puno. Para po mainom yung tubig na yon, alam niyo kung anong ginawa? Binigyan ng vision si Moises. Pinutol po yung mga puno at hinalo po doon sa tubig ng mira, yung kapaitan po. At nung mahalo po yan, alam mo kung nangyari? Pag inom po nila, naging mineral water po. Mababasa po natin yung sa Exodus
Exodus 15:27 po. Kasi yun po yung inano ko nung linggo eh. Kaya tugma po doon sa restoration na that pride tree yung pinag-aralan natin kagabi. Kaya praise God po. Kaya ito ngayon, at nagagamit po ako ng Panginoon sa Bulacan, at baka talagang, praise God, tuloy-tuloy na po ito. Stand ko na po. Kasi sabi ni Brother Bram, stay on the line na po tayo eh. Praise the Lord po. Yun naman po, sa Diyos lang po ang papuri. Amen po. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat. God bless, Brother Ray. Amen. Di po natin alam na ganun po mangyayari ka, Brother Ray, at ginamit po siya ng Panginoon. Amen. At na break-in. Alam mo, pag bagong rebore ang sasakyan mo, bagong break-in, hindi kagad mabilis yun. Baka naman kagad gusto mo magpastor, ha? Dapat mga 30, 40 lang takbo mo. Banayad lang, no? Amen. Dapat ganun lang ang takbo. O parang warm up lang, parang gano'n, mabilis. So paalala din sa bawat isa sa atin, may mga tao talaga nakaamoy lang ng spoken word, gusto na kagad magpastor eh. Yung mga gano'n, di ba? But praise the Lord, salamat po ito'y pagtawag sa atin ng Panginoon. Amen, salamat. Natuwa po ako kay Sister Julie na nabautismo na pala. Amen. Praise God. At sa oras pong ito mga kapatid ay hindi tayo magpapakatagal pa. Gusto ko pong ipasa po ang ating offering. Siyempre, nais ko tawagin si Brother Brother Mauro. Amen. At ganun din po mga kapatid ay handa na rin yung ating awitin. We bring sacrifice of praise. Amen. Pray po tayo. Oh God. Lord Jesus, muli Panginoon, salamat muli Lord sa biyaya mo Panginoon sa gabing ito. Narito po Lord ang bawat isa, oh God, nakarating na ligtas. Ito'y pag-iingat mo Panginoon, oh God, upang papurihan ka namin, pasalamatan sa buhay namin taglay. Oh God, sambahin ka sa taglay namin lakas, Panginoon, pasalamatan ka. At narito Panginoon ang aming tithes and offering Panginoon. Ito'y bahagi na namin buhay Lord. Ito'y buhay na Panginoon ang God, bawat isa, Panginoon, ang magbibigay sa gawain. Kaya salamat, Lord, sa iyong suporta. O God, ikaw, Panginoon, ang nagbigay daan, Panginoon, upang kami makapagbigay. O God, maging ang aming hanap buhay, Panginoon. O God, pagkakitaan, Panginoon, ikaw, Lord, ang nagkakaloob nito, Panginoon, upang kami makapaglingkod sa iyo. O God, ng buong biyaya mo, Panginoon. Kaya salamat. Hiling namin ang iyong basbas, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Lord, kagalakan, Panginoon, na narito po ang iyong mga anak nagkakatipon, o God, dahil sa iyong biyaya. Kaya salamat, binigyan mo kami ng pribilehyo na makapaglingkod sa iyo sa anyo ng pagbibigay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito. O God, tanggapin mo ang aming papuri, parangal. O God, sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. The sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. First stanza, subukan natin. Yes, Lord. Lord, we come into your house and we gather in your name. It's a privilege to be here. We are very glad we came. We can sense your holy presence and the warmth of your embrace. Lord, in every situation, we bring sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord.
sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Amen. Praise God. Man, ito napakaganda. Sa ating pagsasakripisyo ay may hatid na kagalakan. May natutuwa po ako sa mga kapatid natin ngayon na may nagsasabi sa akin, para meron silang offering, ay nagagawa nila maglakad para yung ibabayad nila sa tricycle. Men, ay sinasakripisyo nila para magkaroon ng bahagi sa pananambahan. Napakaganda sakripisyo yun. Kaya natutuwa po ako sa mga kabataan kagabi, sa mga ilang pirasong kalalakihan na kasama kong sa men's department, na nakakasama natin na nagsasakripisyo. Iniiwan na kanilang mga gandang tulugan. Amen. At magandang kalalagayan, paborito nilang kumot. Amen. Para matulog lamang sa taas na matigas. Amen. Sakripisyo yun. Ako lang sa akin lang, ayoko sana matulog sa taas eh. Sarap-sarap lang matulog sa bahay. But praise the God. Dahil yung pagsakripisyo natin mga kapatid ay hindi nakakalimutan ng ating Panginoon. So salamat po sa mga sakripisyong binibigay sa atin ng Panginoon at sa mga pagkapalang binibigay sa atin ng Panginoon. Men, kaya nagiging mabunga po ang ating gawain, aming mga prayer meeting, aming morning devotion ay pinagpapala po. So encourage po sa bawat isa na kung may panahon po kayo, kahit 10 to 6 kayo o tinatawag na tututan kayo, 11, hintayin namin kayo para makapagsama-sama tayo sa ating devotion sa ating Panginoon. Amen. So salamat po sa Panginoon. At napakahirap po na sitwasyon din po dahil mahirap din matulog dito. No? Totoo po, mahirap matulog dito. Ibang alam mo na nakapikit ka pero alam mo hindi ka natutulog. Alam mo ba yon? Malayo ang tingin pero wala naman tinitignan, parang ganon. Ang hirap nun pero alam ko po, biyaya ng Panginoon kaya malakas po ako ngayon. Amen. At sa Panginoon, alam ko si Pastor, ganun din po. Lagi namamahayan. At konting tulog lang yan, konting idlip. Amen. Praise the Lord. So sa oras po ito, dadako po tayo sa mga ilang announcement. Okay, wala pa rin kamatayang May 10 and 17 na general service para sa Sunday School Sport Fest na gaganapin sa Suarezville, sa Bandarian. Malapit lang, hindi na kailangan mag-tricycle. Malapit lang ho yan. Okay, at ibig sabihin ito mga kapatid, isang buwang singkad. Ano, shortcut natin, dire-diretso na yan. At isang buwang ito na ang ating pong gawain ay umaga lamang po. At sa pinakadulo po ng May 31 ay ang general serviceman din po at kami po ay tutulak naman po itong Pampanga para sa community service nila. Ayan, binabati po natin lahat. Okay, kung wala na, pinapaalala ko rin po sa mga kapatiran, next, ang ating susunod na gawain para sa Men's Fellowship ay sa June 2, 2015. Ang ating pong pag-aaralan ay ang Godhead Review. So pag-aaralan po yan at ang ating pong tagapagsalita ay mga kabataan. Si Brother Butch ay tatayuan niya, paninindigan niya ang turo tungkol po sa Trinity na parang oneness teaching din. Samantala, itutuwid naman siya ni Brother Arjan sa katotohanan naman ng mensahe tungkol sa Godhead 101. So in-invite natin, napakasabik niya, kaya natataka yung mga kabataan. Mga kabataan, mabilis na lumalago sila. Pero yung mga kabataan daw, nagtataka naman ngayon, bakit si Brother Sugdo ay tumatayo. Takang-taka sila. Hindi nila alam talagang song leader to mula pa noong 1992 hanggang sa ngayon. Matagal na, no? 1992 pa. Nagpahinga lang yan. Nag-giveaway lang talaga tayo para sumaya sila. Okay, ano pang announcement? So, ating pong pinapasalamatan ng Panginoon sa mga katugunan. Una po ay may mga ilang panalangin po rito na ating pong isasama sa panalangin. Humihingi ng panalangin po si Brother Joseph para po sa ilang transaksyon sa lupa sa Pampanga. Nawa po ay kumilos na po ang Panginoon. At ganoon din po, humihingi ng panalangin sila Brother Michael Tiksay at Brother Alvin Briosos para sa kanilang pag-a-apply na sa kanilang trabaho. So, i-grant nawa ng Lord ang mga kahilingang ito.
At ganun din po mga kapatid, kahilingan din po sa pag-uwi ni Mang Ernesto Belman Garde. Ito po yung pinanalangin po natin noong nakaraang buwan na kung saan ay isang lalaki po na seaman po siya na nabihag sa Somalia. At nung linggo daw po ay pinalaya na po siya. Kaya nga natataka nga po ako mga kapatid Hindi natin kilala yung mga taong ito hindi natin kilala. Pero binabanggit lang natin sa panalangin pero kumikilos po ang Panginoon. Kaya wag ho kayo matatakot na hindi man kilala itong taong ito, baka hindi interesado, pang bride lang. Hindi po interesado ang Panginoon sa lahat ng kinapal sa ibabaw ng lupa. So, papauwi na po sa December at tuwang-tuwa nga po yung anak niya na kasama po namin kanina. Ganun din po mga kapatid ay humihiling din po ng pananalangin para sa pamilya mo nila Sister Charis, ang lubos na pagtanggap po sa pamilya at nakikita po natin na maganda po nakasama po natin ang pamilya nila Sister Charis. So panalangin din po para sa Youth Outdoor Fellowship. So hinihiling po natin na nawa mag-provide po ng katugunan, ng venue, pinansyal at magandang panahon para sa mga kabataan. At ganoon din mga kapatid, humihingi din po na panalangin para sa gawain po natin sa iba't ibang dako ng gawain sa Pilipinas, sa Bulacan, sa Pampanga, San Pablo, sa Bicol at yung sa Bohol. So humihingi din po tayo ng panay sa Bicol dahil may plano po sa ikatlong linggo ng Mayo ay magdidiwang sila ng kanilang anibersaryo at hindi natin alam kung anong katugunan ng Panginoon kung tutuloy pa ang mission team doon. Amen. Dahil mahirap ang signal doon sa bandang Bicol. Minsan umakit pa sila sa puno ng niyog para makatanggap ng signal. So panalangin din po sa mga kapatid natin sa Qatar, sa Dubai, sa Jubail. At ganoon din po mga kapatid, humingi din nabanggitin ni Pastor Ray sa amin ito kagabi na huwag natin kakaligtaan sa panalangin ng mga kapatid natin na nilindol sa lugar ng Nepal. Alam niyo po, may kilala kami mga kapatid nito, sila Brother Luke Ram. So pag-pray po natin sila, yung kapatid na yung kanugnog karatig bansa, gaya po ng India. Marami po tayong mga kapatiran po sa lugar na yan. So huwag natin silang kakaligtaan sa pananalangin mga kapatid. So sama niyo rin po sa panalangin. Ang pamilya po namin ngayon, pamilya ko, ay tutulak po ngayong gabi, may madaling araw, para tanawin ang kabundukan. Konting maganda moment para sa pamilya ko. Amen. Praise the Lord. So sa oras pong ito mga kapatid ay hindi po tayo magpapakatagal pa. Amen. Siya po ang Panginoon po ang dakilang persona. Amen. Na pinapatungkol natin ng pagpupuri at nagpagsamba sa lugar na ito. Awit po tayo ng isang awitin na sabing, "You are awesome in this place." Amen. Hallelujah. Kung may mga panalangin po kayo sa inyong mga puso, amen. See to it na sana napapasok niyo po sa amin yan para nababanggit po natin sa karamihan. Amen. Kahit yung chorus na lang habang hinuhudyatan natin ating pastor. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our love we praise. You are awesome in this place, mighty God. Tayo lang tatatoy na, you are awesome in this place.
Hinihiling po namin, Panginoon, na patawarin mo ang bawat kamalian namin. At kaya mo, Lord, wala namang madlang sa pagitan natin, Panginoon, ng isang matamis, Panginoon, na pakikipagniigang yung mga anak sa iyo, Ama. Yes, Lord. Yes, Lord. Samahan mo po kami as we commit this service into your hands, and may you just touch every life that is here. Lord, mga nakatunghay sa internet, Lord, bless them. Oh God, hindi ka po nalilimitahan ng distansya. Hindi ka nalilimitahan ng technology, oh God. Maaari mo ang gamitin ng technology ngayon, Ama, para maabot, Panginoon, ang mga taong nandun sa malayo na nangangailangan, Panginoon, ng instruction, Lord, sa iyo. Gamitin mo aming gawain para ito ay mangyari sa kanila. Sa iyo po lahat ng papuri. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ang Genesis chapter 27. Tinutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga propeta. Gabing ito ay ilalaan natin para patuloy na talakayin ang buhay ni Jacob. This is going to be part 6 of Jacob's life. Nung huling talakayin ko ito ay talagang pinagpala po ako mismo personally, at sana po ay ganun din kayo, at sana nagkaroon kayo ng pagkakataon na i-review yung mga nakaraang services natin through the internet, archive natin, nang sa ganun ay mas maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Hindi tayo magbibigay ng masyadong maraming review dahil konti ang ating panahon. So, tayo hahayo na kagad para talakayan ng mga kasunod na bahagi ng buhay ni Jacob ngayong gabi. Genesis 27 verses 41 hanggang 45. Babasahin natin. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. So here Esau hated not Jacob because of the birthright, but because of the blessing. Dahil hindi mahalaga sa kanya yung birthright. Pero nung yung blessing ay mawala sa kanya at maibigay dun sa kanyang kapatid na si Jacob, dun po namuhi si Esau. Yun ang naging dahilan ng labis na pagkamuhi niya sa kanyang kapatid. And Esau said in his heart, nagsimula sa galit, nagsimula sa pagkamuhi, tignan nyo kung saan mauwi. Kaya ingatan nyo ang inyong mga puso na huwag itong tubuan ng pagkamuhi sa kanino man. Dahil kayo ay dadalhin yan, amen, sa murder. Pagpatay. Kaya sabi dito, and Esau said in his heart, the days of mourning of my father are at hand. Sabi niya, hindi na magtatagal ang tatay ko. Pagka namatay siya, then, ang sabi niya, I will slay my brother Jacob. Amen. Yung pagkamuhi, nauuwi sa galit, at nagtatapos sa pagpatay. 42. And these words of Esau, her elder son, were told to Rebekah. And she sent and called Jacob, her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. Now therefore, verse 43, my son, obey my voice. Narito naman si Rebekah ang mangungontrol at mapagmaniubra. Sabi niya, obey my voice and arise, flee thou to Laban, my brother, to Haran or Haran, and tarry with him a few days until thy brother's fury turn away, until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him, then I will send and fetch thee from thence. Why should I be deprived also of you both in one day? Amen. May the Lord add His blessings to the reading of the Word. Mari tayo magsupo ngayong gabi. Medyo nagkumahog po ako ng konti sa preparasyon dahil yung pong ating supposed to be magiging bisita ngayong gabi, Brother Malcolm Wano, hindi po nakarating. Ninotify nila ako kaninang umaga. Amen. Na-delay po yung flight, kaya hindi makakaparito si Brother Malcolm. At inaasahan ko sana at inaabangan ko na mapakinggan siya ulit ngayong gabi dahil the brother is a real anointed preacher of God. Amen.
Pero hindi po tinulot ni Lord. Kaya pagtiyagaan niyo po ang inyong pastor ngayong gabi. Hallelujah. Now, tandaan nyo, itong eksenang ito na ating tinutunghayan, simula pa nung Sunday na ako'y huling mag-preach, ito ay nangyari sa loob ng isang araw. Amen? Sunod-sunod, mga pangyayari, amen, na hindi akalain ni Jacob at ng iba pang mga involved dito sa kwento na maaaring mangyari sa loob ng isang araw. At minsan, may mga araw na ganyan sa ating buhay. Di ba? Na hindi natin inasahan, mangyayari ito, bilang mangyayari ito, mangyayari yan. Amen, bago pa natin malaman, amen, napakaraming nangyari sa loob ng isang araw. Mga pangyayaring may kinalaman sa magiging buhay natin sa mahabang panahon. At makakaapekto pa sa ating mga magiging anak at magiging apo at sa mga susunod na henerasyon. Amen. Pangyayari sa araw na ito. Amen. So, palagi tayo dapat nagmamatsyag, nagbabantay, nag-iingat sa ating reaksyon, sa mga desisyon natin araw-araw dahil bawat pagpapasya, bawat kilos natin, amen, ay merong epekto sa hinaharap at sa maraming iba pang mga tao maliban sa atin. Hallelujah. And so, makikita nyo dito, sabi sa verse 42, na yung mga balak ni Esau na gawin sa kanyang kapatid na si Jacob ay naulinigan ni Rebecca. Yung plano niyang pagpatay sa kanyang kapatid dahil sa galit ay naulinigan ng kanyang nanay. Kaya narito na si Rebecca. Amen? Umarya na naman yung kanyang pagiging mabilis na mag-isip ng remedyo. Amen. Ang mga nanay natin, isa yan sa talento nila. Mabilis gumawa ng remedyo. Diba? Pagka sinabi mong wala tayong ulam ngayong gabi, sandali lang yan. Diba? Bigyan mo ng 10 minuto yan, magugulat ka sa maihahanda niyan sa pagkainan. Diba? Kung kailangang paikutin niya ang mga tao sa paligid para lang makapaghanda. Amen. Very talented ang mga magulang natin. Happy Mother's Day, by the way, advance. Amen. So, kaisip na kagad siya ng kanyang dapat gawin. Kasi, alalahanin niyo na sa isip nitong si Rebecca, dapat talaga na yung birthright ay mapunta kay Jacob, pati na yung blessing. Kaya nga, nakaantabay siya palagi, di ba? Tinitiyak niya na yung revelation niya na natanggap mula kay Lord ay matupad. At, amen, gagawin niyang lahat, masecure lang yun, matupad lang yun. Ang problema niya, kagaya ng ating nakita, na dumaan siya doon sa maling paraan. Kahit na tama yung kanyang layunin, yung paraan para abutin yung layunin ay naging mali. Kaya, narito po siya, nagsimula na niyang anihin ang kanyang maling ginawa. Yung kanyang itinanim ay inaani niya na. At isipin niyo kung anong naramdaman niya nung mabalitaan niya na merong banta ang kanyang isang anak doon sa isa pa niyang anak na pinakamamahal. Amen. Simula na ang pag-aani. At, ito isang bagay na hindi may iwasan ng kahit sino. Diba? Saan ka mang kategorya na bibilang elected ka man o sa grupo ni Lot na lukewarm church o sa mga Hudyo o sa grupo ng mga serpent seed. Amen? Ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi napapabiro. Amen? Ano man ang itanim ng isang tao, ay siya ring aanihin niya. Pag kayong maniwala doon sa binubulong ng dyablo sa inyo at ginagamit pa ang salita ng mga salita ng mensahe at sinasabi, elected ka naman. Makakalusot ka dyan. Kasi pinapaboran ka naman ni Lord. Di ba pinili ka? Di ba predestinated ka? Gawin mo na yan. Okay lang yan. Palalampasin yan ni Lord. Dahil mahal ka ni Lord. Wrong. Numantanin mo, pagka masama, ay aani ka ng masama. Elected ka man o hindi ka elected.
Because that's the law of the Word of God. In fact, kung merong taong magkakaroon ng malaking problema, pagka ginawa niya ito, yun ay ang elected. Bakit? Kasi mas marami kayong alam. Mas binigyan kayo ng revelation. Lumalakad kayo sa daan ng liwanag. Dapat ay, amen, gamitin yung liwanag sa mga pagpapasya at mga gagawin nyo. Yung liwanag na pinasilay ni Lord sa inyong daan. Naintindihan niyo ba ako? So yung revelation na tanggap natin, yung kadakilaan nito, yung kalaliman nito, yung kalakihan nito, ay may kaakibat na malaki ding responsibilidad. Amen. Kaya pag ikaw ay nagtanim ng mali, titiyakin ni Lord. Amen, na matuto ka, ikaw ay elected. Mas dapat kang matuto, mas dapat kang mahubog, amen, mas dapat ayusin ang iyong ugali dahil hindi bagay yan sa mamumuno dito sa ibabaw ng lupa. So kung merong tiyak na makakaranas ng pagsaway, ay yung pinili. So sabi ni Rebecca, punta siya sa, pinatawag niya si Jacob. Sabi niya sa kanya, sa verse 42, Behold, thy brother Esau was touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. Pansinin niyo ito, si Esau, ay, ayon dito sa scripture, nais niyang aliwin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Think of it now. Yung galit, yung kapaitan na nagsimulang tumubo sa kanya at naipon sa takbo ng panahon at sa pagmamatsyag niya ng blessing na natatamo ng kanyang kapatid, dahil pinahalagahan ng kanyang kapatid ang birthright ng higit kesa sa kanya. Naintindihan niyo ba ako? Amen. At nakita niya ang kamay ni Lord dito sa kapatid niyang ito. And somehow, merong nabuong selos sa kanya. Kanino kaya galing yung katangian ngayon? Sino bang kamukha nitong si Esau? Amen. Sa mga nangyayari. Dito sa kasalukuyan natin tinutunghayan. Amen. Doon sa mga nakaraang panahon. Hindi ba kamukha siya ni Cain? Na hindi matagalan yung blessing ng kanyang sariling kapatid. At dahil doon, ang palagay niya ay parang naargabyado siya. At parang siya ay, ang kanyang iniisip ay, dinaya naman ako niyan Which, sa isang banda ay totoo. Nilamangan ako niyan pinagtaksilan ako niyang kapatid. Sa isang banda ay totoo. Pero, amen, yung kanyang kaluluwa ay hindi kaluluwang bahagi ng salita. Wala siyang binihi ng Diyos sa kanyang puso. Makinig kayo sa akin ng gusto. Naalala niyo yung huling pagtalakay natin? Nung dumating na si Esau, dala yung venison. Amen? Dala ang kanyang sarili. Dala yung tamang balahibo. Dala yung tamang amoy, original, hindi peke. Amen? At siya'y lumapit sa kanyang amang si Jacob. Para siya ay, not Jacob, but Isaac. Alright? Yun na naman. Para siya'y basbasan, gawaran ng blessing nitong si Isaac. Amen? Ay, sinabi sa kanya ni Isaac, sino ka anak? Nagtanong siya. Ako yung panganay mong anak na si Esau. Narito na po yung order nyo. Tay. Sabi niya, at sabi sa Biblia, nanginig, nangatal itong si Isaac. Nahintakutan siya. Bakit? Kasi meron nang nauna, meron na siyang ginawa ng basbas. At ang sabi siya ay umiyak. Umiyak kundi siya ay natakot ng inig. Amen. Ang umiyak ay si Esau. Alright? Dahil ang sabi niya, anak, sino yung nauna sa iyo? Yung nauna sa kanya ay si Jacob, may daladalang peking lahat. Peking venison, peking balahibo, peking amoy, hindi naman sa kanya yung kanyang damit. Lahat peke. Amen? Siya ang nakatanggap ng blessing. Narito ngayon, itong si Esau, lahat original, lahat tama, ayon sa utos ni tatay. Amen? Hindi nakatanggap ng blessing. Alam niyo kung bakit? Kasi ang binibless ni Lord ay yung seed. Dahil bagamat tama lahat yung dala nitong si Esau, nung siya'y lumapit sa kanyang tatay, yung binihi niya ay mali. So pwede pala yun. Tamang haba ng buhok.
Tamang dress code. Are you listening to me? Tamang church ng message na inaatinan. Amen? Tamang mga linggo ng message na binabanggit. Amen? Pagkausapin mo, alam ang mga termino ng message, alam ang elected seed, predestinated, rapture, body change, theophany. Pero yung bini ay mali. At hindi pwedeng i-bless ni Lord sa isang malalim na paraan ng taong yun, kahit gaano katama ang itsura niya. So nakita nyo, gusto nating ma-focus, amen, makita natin in a laser-like beam ang tingin ni Lord para siya'y maggawad ng pagpapala. Hindi ito sa panglabas na itsura. Hindi natin sinasabi, hindi natin pinapahalagaan yan. Ang sinasabi ko, amen, pagka yung panglabas na itsura nyo ay nanggaling doon sa panloob na binhi. At natural na lumabas, hindi nyo pinipeke. Doon lang kayo pwedeng i-bless ni Lord. Or, let me say it this way, bagamat sa simula, marahil, hindi pa kayo lubusang, nakakasunod, at pinifake nyo lang yung inyong pagsamba, dahil gusto nyong ma-accept kayo maging in, dahil bago pala ako dito, parang hindi ko kayang sumunod, pero, pagka nagtaas sila ng kamay, tataas na rin ako. Pag kumanta sila ng malakas, lalakasan ko yung boses ko. Di ba? Pagka nagdamit sila ng mahaba, kahit na puro maiksi yung aking damit, manghihiram ako ng damit. Para lang magmukha akong inna sa message. Amen? Although sa simula, hindi pa talaga kayo yun, sinusubukan niya lang sumunod, pero nakikita ni Lord kung meron kayong tunay na binhi. Hallelujah. At darating ang panahon na yung binihing yun, hallelujah, ay magmamanifest, mabubuhay, makiquicken. Can you say amen? At pag na-quicken yun, hallelujah, hindi mo na problema kung paanong pasunurin doon sa original. Dahil original yung binihi. Amen! Hallelujah! Praise be to God! At pagka humaba na yung buhok niyan, at humaba na yung damit niyan, at kumilos na yan ng ayon sa salita ni Lord, hindi na yan kayang ma-impluensyahan para baguhin pa niya ulit. Bakit hindi galing sa labas yung pagbabago? Hindi reformation. Amen? But Holy Spirit inoculation. Mula sa kaluluwa. Amen. Ikaw ay, in-injection na ng baptism of the Holy Spirit. At yung binihi mo na galing kay Lord ay natural na tumubo at ngayon ay nagpapakita ng kanyang sarili sa iyong panglabas na pagkatao. Oh, sabi ng awit natin, inawit ng nakaraang linggo, sabi nga, I'm dying to be reunited. Amen. I'm looking for a change on the inside. That will manifest on the outside. Amen. Galing sa loob. Ayaw natin yung sinusuot lang. Ang gusto natin yung tumutubo sa atin. Ayaw nating, maging uwak na naglalagay ng mga balahibo ng kalapate sa ating mga sarili. Ang gusto natin ay tumubo ang balahibo ng kalapate dahil tayo'y kalapate. Ayaw nating magbihis ng balat ng tupa. Amen. Kahit na tayo'y kambing. Amen. Ang tupa ay hindi nagmamanufacture ng balahibo ng tupa. Ang tupa ay tinutubuan ng balahibo ng tupa. Ang bride ay hindi nagmamanufacture ng virtues ng bride. Ang bride ay tinutubuan ng virtues ng Holy Spirit. Amen. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, and the fruits of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, so on and so forth. Amen. Kapag ikaw ay bride, hindi mo kailangan pikiin. Hindi mo kailangan magpilit. Hindi nakakapagod ang pagiging bride kung ikaw ay talagang bride. Hindi nakakapagod ang pagpapahaba ng buhok. Hindi nakakapagod ang manindigan sa salita ng Diyos sa kabila ng pressure sa paligid. Amen. Because you're not faking it. You are just that. Natural sa iyo. Bright ka. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
So you see, yung binhi ang importante. Amen. Kahit sa simula parang, sinusubukan mo lang. You're trying your best. But once, amen, that Holy Spirit, amen, hit that seed. It will be an eternal resource now. Not anymore the resource of a man. Diba sabi ni Pablo, amen, our sufficiency is not of man, but our sufficiency is of the Lord. Hallelujah. Pagka galing lang sa tao yung pagsisikap, magwawakas yan, matatapos yan, mauubos yan. Sa mga araw na ito, aayaw yan. Pero pagka yung resource natin ay galing sa Holy Spirit, hallelujah! Galing dun sa balon, sa loob. Amen. Then it's, amen. Hallelujah. It's a sufficient resource, eternal. Hallelujah. Hindi mo pwedeng sairin. So be the name of the Lord. Bakit ba pinagdiinan ko yun? Siguro may kailangan makarinig nun. Amen. So narito na si Rebecca. Sabi niya, okay, ito yung kapatid mo. Abay, tungkol sa'yo, sa verse 42 pa rin tayo, ay nagngingit-ngit ng gusto. At ang kaaliwan niya, inaaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng galit niya sa iyo at ang lubos na magbibigay ng kaligayahan sa kanya ay ang makita kang namatay. Papatayin ka niya. That's the kind of soul that Esau had. Doon pala ako nang galing, di ba? Yung klase ng binhi, klase ng kaluluwa na meron itong si Esau. Hallelujah. Ang kagalakan niya, ang kaaliwan niya ay ang magalit at magitngit, amen, at ang pumatay. Isipin niyo kung gaano kasama itong klase ng kaluluwang ito. Amen, na he's comforting himself by killing. Praise the Lord. Ang isang binhi ni Lord na may baptism of the Holy Spirit, magkaroon na yan ng problema sa kanyang kapatid, magkaroon ng gusot, marahil ay ma-offend, masaktan, at magtampo for a while. Pero alam mo yung galit na yun, yung bitterness na yun, nagsisimulang tumubo. Amen, hindi niya ikakaaliw. Hindi siya magiging komportable dahil meron siyang galit sa kanyang kapatid. Hindi siya nagdiriwa, nagagalit ako ngayon, tuwang-tuwa ako. Amen? Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya naayos. Yung galit na yun, yung kapaitang yun. Yan ang kaibahan ng kaluluwa ni Esau sa kaluluwa ng isang anak ng Diyos. Amen. No wonder, sabi ni Brother Branham, amen, ang bride ay katulad ni Kristo na nakabayubay na sa krus, pinagtatawanan, nilalait, sinibat pa sa tagiliran, at lahat ng klase ng, amen, pangdudusta ginawa sa kanya. Pero ang sabi pa niya, Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang sabi niya, ang katangian ng bride ay katulad nung kay Esteban. Anong siya'y binabato dahil sa patutuo niya kay Kristo. Amen. Ang lalaking batong tumatama sa kanya. Pero nagawa pa niyang manalangin at sabihin, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Amen. Wala sa katangian ng Diyos ang matuwa na nasasaktan ang kanyang kapatid o ang ibang tao. Sabi nga ni Brother Branham, kahit pa nga kaaway mo yan kahit pa nga hindi kayo magkasundo ng taong yan, pag ikaw ay may divine love, pag may nangyari dun sa taong yun, aksidente, pero hindi magandang nangyari sa kanya, it will grieve your heart so much. Malulungkot ka na gusto na nangyari sa kanya, hindi ka magdiriwag, o buti nga sa kanya. Amen? Pag ganyan ka, kalahi ka ni Esau. Dahil ito si Esau, inaaliw niya, aliwin ko ang aking puso ngayon sa pamagitan ng paghiganti. Blessed be the name of the Lord. Esau was touching thee, doth comfort himself. Hallelujah. Purposing to kill thee. Verse 43. Now therefore, my son, obey my voice. Ito na naman,
Itong si Rebecca na mapangmaniubra. Another talent of the ladies. Happy Mother's Day in advance. Amen. Hindi mo namamalayan, kung ikaw ay isang lalaki, ikaw ay namamaniubra na dahil ang galing umarte ng asawa mo. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Alright? Pero kaya naisulat yan kasi, amen, alam ni Lord na maraming magkakaganyan. Amen? At pagka nangyari yan sa relasyon ng isang pamilya, ng mag-asawa, amen, at least alam nyo na. At least aware kayo. Mukhang nagmamaniubra si Mrs., ha? Amen? At alam nyo kung paano magre-react. Alright? So, ito, obey my voice. Therefore, my son, obey my voice. Arise, flee thou to Laban, my brother, to Haran, and tarry with him a few days. Over 20 years. Ang totoong ipaghihintay niya. Amen? Pero after 20 years, itong kanyang anak na kanyang mininubra na papuntahin doon sa kanyang kapatid na si Laban sa Haran, ay hindi na niya makikita pang muli. Ang tansya nitong si Rebecca, ilang panahon lang, amen, mag-stay ka doon sa aking kapatid. Pagkatapos nun ay babalik ka na dito sa akin, papasundo kita dahil hindi naman magtatagal yung galit niyang kapatid mo si Esau. Baka 1 linggo lang yan, baka 3 araw lang yan. Baka pag napahinga lang yan ng maganda-ganda, mawala na yung galit niyan sa'yo. Pero alam natin, hindi po ganun ang nangyari. Kaya nang sabi ko, inabot ng 20 taon si Jacob doon sa kanyang pinuntahang lugar. At lahat na ng klase ng pangyayari na nangyari sa kanyang buhay, at amen, kinamatayan na ng kanyang nanay, hindi na sila muling nagkita. Kita nyo? Ito yun. Yung pagmamaniubra, amen, itong si Rebecca ay nagdulot ng pagkawalay ng kanyang anak na minamahal sa kanya. Think of it now. Hallelujah. Sabi niya, tatapos din niyang galit ng kapatid mo. Verse 45, until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him, then I will send and fetch thee from thence. At ang sabi niya dito, itong huling linya, gusto kong pansinin niyo. And why should I be deprived also of you both in one day? Pansinin niyo ito. Bakit ko pagkakaita ng aking sarili? Ng presensya niyo sa aking buhay. Kapwa kayo mawalay sa akin sa isang araw. Malalim ito, amen? At gusto kong magbigay tayo ng panahon sa gabing ito, konti bago tayo magtapos dito sa parting ito. So meron sinasabi dito si Rebecca, bakit ko hayaan? Nakapwa kayo mawala sa aking piling. Sa loob ng isang araw. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka hinayaan niyang mangyari ito, na mapatay ni Esau si Jacob, ang batas sa Biblia ay yung pinakamalapit na kamag-anak nitong si Jacob na papatay ni Esau ay may karapatan na pumatay doon kay Esau. That's the law of the land. That's the law of redemption actually. Noong nakaraang linggo, nangusap si Brother Dante tungkol sa law of redemption. Amen. Alam niyo ba yon na yung Goel, which is the kinsman redeemer, pinakamalapit na kamag-anak, ang tungkulin niya hindi lamang para tubusin yung nawalang lupain, o kaya ay pakasalan yung kapatid ng isang, o yung asawa ng kapatid na namatay, para siya ay makapag punla ng binhi niya at may pagpatuloy yung lahi. Amen. Hindi lang yung kanyang tungkulin, kundi tignan natin dito sa Joshua 20 verse 9 para maintindihan nyo. Sabi dito, remember yung city of refuge na pinupuntahan ng mga taong aksidenteng nakapatay? Dahil doon sa city of refuge ay mapoprotektahan siya.
Dahil pag nakapatay siya ng tao, ang batas sa Biblia, life for a life, tooth for a tooth, eye for an eye, ear for an ear. Di ba? Kung anong tinanim mo, yun ang anihin mo. Amen. Kung anong kasalanan mo, yun ang pagbabayaran mo. Alright? Kaya pag nakamatay ka, papatayin ka rin. That's the law. Kaya pagka patay mo isang tao, yung pinakamalapit na kamag-anak noon ay may karapatan na ikaw ay gantihan. Maliban na lamang kung makatakbo ka sa city of refuge. At doon ay protektahan ka. At doon ay magkakaroon ng karampatang paglilitis, proseso, para hindi ka basta-basta patayin. Pagka napatunayan, na aksidente lang yung pagkakapatay mo, pagkakapaslang mo doon sa kapatid o kamag-anak ng avenger, amen, ay hindi siya maaring galawin dahil napatunayan, amen, sa harap ng mga elders, ng mga judges, na aksidente lang yung nangyari, kaya hindi mo siya pwedeng patayin. Pero pag napatunayan, na sadyang ginawa niya yun, sinadya niya ang pagpatay, pinlano niya, it's a murder, amen, ang gagawin na ibibigay ko doon sa avenger of death. Avenger amen, of the fallen dead, amen, at ikaw ay, papatayin. Walang salag, papatayin. Tingnan natin sabi sa verse 9. These were the cities appointed for all the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any person at unawares might flee thither, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation. Alright, click natin avenger of blood, para malaman natin sino ba ito avenger of blood na to. Avenger of blood. Taas natin. Alright, ito palang avenger of blood ay may kinalaman sa redemption. This pertains to the kinsman redeemer. To redeem. Act as a kinsman redeemer. To avenge. Yun. Amen. Pagka pinatay ni Esau si Jacob, ay papatayin din siya. Kaya sa isang araw, ay mamamatay ang dalawang anak niya. Sabi niya, bakit ko pagkakaitaan ang aking sarili ng presensya niyo? Bakit hayaan ko mawala kayo pareho sa aking buhay sa loob ng isang araw? Kaya natin siya gumawa siya ng paraan. Pinoproteksyon na niya actually ang dalawa. Pero higit sa lahat yung kanyang paboritong anak na si Jacob. Can you say amen? Pinoproteksyon na niya, amen, sa bagay na siya ang nagbunsod. Naisip niyo ba yun? Minsan ganyan tayo. Gawa tayo ng kalokohan. Tapos pagka yan nandyan kita na ito palang resulta doon. Gawa tayo, nagkukumahog tayo ngayon para ma-protection na natin ang sarili natin, ang ibang mga kamag-anak natin na ngayon ay aanin ng ating ginawa. Hindi ba siya may gawa niyan? Aanin lang siya ngayon at nadadama yung kanyang anak. Kasi sinama niya yung anak niya doon sa kalokohan niya. Amen? Pero ang lahat ay nasa kamay ni Lord. Ang lahat ay pinahintulot ni Lord na mangyari para mauwi sa sakdal na kalooban niya. Dahil paano man ang mangyari, yung birthright ay talagang pupunta kay Jacob. Kung naghintay lang sana itong si Rebecca, ang Diyos ay gagawa ng paraan, hindi doon sa paraan niya. Dahil sinabi ni Lord na mapupunta sa kanya, gagawa siya ng paraan na matuwid, malinis, ayon sa salita ng Diyos, at mangyayari yung salita ng Diyos. Kaya lang pumasok yung pagiging pakialamera, intrimitidan nitong itong si Rebecca Praise the Lord. Kaya narito, puproteksyon na yung anak niya doon sa bagay na siya ang may gawa. So nakita niyo, tuloy natin, basahin yung ibig sabihin. Para ma-appreciate nyo ng gusto yung scripture na binabasa natin, maintindihan natin ngayon yung kwento. Bakit ganun ang salita ni Rebecca? Sabi dito, kinsman redeemer, amen, avenge, revenge, ransom, do the part of a kinsman. Tingnan natin itong mga sub-definition. Sabi dito, to act as kinsman. Yung pala yun. Yung pag-avenge ay isang trabaho, responsibilidad ng kinsman. Think of it now. To act as kinsman, do the part of next of kin, act as a kinsman redeemer. Alright, ito yung mga tungkulin. By marrying brother's widow to beget a child for him, to redeem from slavery. Yan ang mga tungkulin. Kumbaga yan ang job description. Pag namatay yung
kapatid mo, amen, saluhin mo yung widow niya. At ituloy niyo yung lahi mo. Lahi niyo sa kanya. Ituloy mo yung lahi niyo sa kanya. Alright? At ganun din, amen, tubusin mo siya pagka siya ay nabihag at naging alipin, pwede mo siyang tubusin kung ikaw ay malapit na kamag-anak. Hindi lang yun, pwede mo tubusin ang kanyang lupain, ang kanyang pag-aari. And to exact vengeance. Kasama pala yun sa tungkulin. Kasama pala yun sa responsibilidad ng kinsman redeemer. Sa dulo ay may karapatan siyang ipagtanggol o ipaghiganti ang isang kapatid na pinatay ng sadya. Sana nakikita niyo kung saan ako pupunta. Hallelujah. Meron ba tayong kinsman redeemer? Hindi ba tayo'y sinalba niya sa pagkakaalipin? Tungkulin niya yon. Hallelujah. Hindi ba tayo'y sinalo niya? Para maging asawa at punlaan ng kanyang binhi? Hindi ba binawi niya ang mga pag-aari natin na nawala ni Adan nung pasimula at pinanumbalik sa atin? Hindi ba? Amen. Paano natin apply ngayon yung huling bahagi ng job description niya? Isa sa mga araw na ito, yung kamatayan na naghatid sa marami sa mga anak ng Diyos sa libingan ay kanyang paghihigantihan. Hallelujah! May karapatan siya. Tungkulin niya bilang kinsman redeemer. Si Satanas at ang kamatayan at ang impyerno na nagbulit sa maraming mga anak ng Diyos, amen, sa hapis ng kamatayan ay kanyang dadamputin at kanyang papaslangin, papatayin, tatapusin. Can you say amen? Dahil yun ay tungkulin ng ating kinsman redeemer. Hallelujah! No wonder sabi, ang huling kaaway na lulupigin ay ano? Ang kamatayan. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Punta tayo sa verse 46 now. And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. Ito na yung sinasabi kong magaling na pag-arte, pang Oscar. Kita nyo, ang problema niya ay may banta si Esau sa buhay ni Jacob na kanyang anak. Pero nung ipresenta niya ito kay Isaac na kanyang asawa, ganito niya ipresenta. Para mapakilos niya ayon sa gusto niya. Kundi ba naman pagmamaniubra ito? Di ba? Kasi pagka binunyag niya yung plano ni Esau, baka makialam itong si Isaac at kausapin sila kagad. At galang garantiya na pagkatapos sila pag-usapin ay, hindi na mawala na yung galit ni Esau at hindi na siya magtangkang patayin si Jacob pagkatapos ng ilang panahon. Kaya si Rebekah nag-isip ng paraan kung saan ay lubos niyang mailalayo itong si Jacob kay Esau para tiyak na hindi siya magalaw. Kaya narito siya ngayon, lapit siya kay Isaac na kanyang asawa. At ang sabi ng Rebekah said to Isaac, I am weary of my life. Pagod na ako sa buhay ko, dear. Aber, bakit? Because of the daughters of Heth. Meron siya ibang issue na nilabas para maantig yung damdamin ni Isaac. At unti-unti niyang mamanibrahin sa direksyon na gusto niyang pagdalahan dun sa mga pangyayaring ito. Tingnan nyo. Ibang issue ang kanyang nilabas. Napapagod na ako. Hirap na ako dun sa dalawang asawa nitong si Esau na anak mo. Yung dalawang Hittite woman. Remember? Na kinuha ni Esau. In other words, hindi ko makasundo talaga itong mga manugang kong ito. Mga Hittite kasi. They hate tights. Well, they're not believers. Ang sinasabi niya, ibang-iba yung kanilang kultura. Iba yung kanilang pananampalataya. Amen. Palaging salungat sa ating gustong mangyari. Ito mo, dahil sa ginawa ng anak mo, ito nagdurusa. Pati tayo na damay. Samantalang lumaki sa mensahean, sinabi na huwag kayong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Pero nakita mo yung ginawa ng anak mo. Ganun. Kaya napapagod na ako, dear. Gusto ko nang mamatay.
Ha? Ang totoong problema niya, may banta si Esau kay Jacob. Pero, ang nilabas niyang issue ay yung problema sa mga unbeliever na asawa ng kanyang anak. Ano yun? Yung katotohanan ay kanyang tinago sa mas mababang katotohanan. Totoo din naman yun. Problema talaga yun eh. Pero merong mas malaking problema. Amen, na itinatago siya sa pamamagitan ng paglalabas ng issue na hindi kasing importante ng kasalukuyang issue. Naintindihan niyo ako? Amen? Praise the Lord. Merong ganyang estilo ang kaaway, no? At marami sa atin nasaktan dahil dyan, di ba? Tinatago niya yung katotohanan dun sa mas lesser valued truth. Para hindi natin matumbok kung yung dapat natin ayusin, di ba? Tinatago niya sa mga bagay, kumbaga parang smoke screen. Merong mas malaking problema, pero ikaw ay dinadivert dun sa problema na hindi naman talaga ganun kahalaga para hindi mo maasikaso yung tunay na problema. Pero dito, si Rebecca, amen, ay sinusubukan niyang antigin ang damdamin ni Isaac. Kasi alam ni Rebecca na si Isaac ay apektado din dito sa problemang to. Alam niya, makukuha niya ang damdamin ni Isaac at mapapasang-ayon niya. Kita natin kung saan siya papunta. At sabi niya, if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, which are of the daughters of the land, what good shall my life do me? Hallelujah. Naintindihan niyo? Ang sinasabi niya, isipin mo, dear, kung yung anak natin na si Jacob, ay mag-asawa din ng Hittite katulad ng ginawa ng panganay nating anak. Ano nang may ihatid na mabuti nitong buhay ko sa akin? Hindi ba dapat mamatay na lang ako, dear? Suyang-suya na ako, hirap na ako. Grabing drama, no? Amen. Kumukuha lang siya ng simpatya. Dahil alam ni Rebecca na hindi makakalimutan ni Isaac kung paanong, amen, si Abraham ay nag-utos sa kanyang pinakatapat na alipin. Narinig niyo ba ako? Na bumiyahe ng milya-milya, daan-daang milya para lang hanapin siya. Dahil siya ay kamag-anak, kalahi, o kapananampalataya. Naintindihan niyo ba? Alam niya, amen, na pinahalagan yun ni Isaac at di niya makakalimutan. Yung tatay niya may nag-utos na puntahan si Rebecca sa napakalayang lugar para lang hindi makapag-asawa ng hindi kapananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, amen? Sabi dito sa verse 1 ng 28, talon tayo. Nakatawid na tayo ng Genesis 28. Hallelujah. And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Kita niya. Na maniubran na niya. Di ba? Naantig niya yung damdamin. Oo nga naman. Huwag kang mag-alala, dear. Solve yung problema mong yan. Huwag kang masusuya sa buhay. May solusyon lahat ng bagay. Patawag mo yung anak mo si Jacob. Narito na, si Isaac tinawag si Jacob. At pinagpala siya, blessed him, and charged him, inutos siya and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Wag na wag mong gagawin yan. Wag na wag mong gagayahin yung ginawa ng kuya mo. Dahil grabing hapis ang dinulot niyan sa aming dalawa ng nanay mo. Wag mo nang dagdagan ang hapis na aming binabata ngayon. Hallelujah. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. In other words, amen, papadala kita ngayon, hayaan kitang humayo ngayon, maglakbay ka rin ng malayo. Kung paanong, yung alipin ng aking tatay, pinaglakbay niya ng malayo. Ngayon, paglalakbayin kita, kung kailangan ng malayong malayo, para lang makakuha ka ng asawa na kamag-anak mo. Listening to me. Sana spiritual kayo, amen? Kahit ganong hirap,
anong kailangan mong daanan. Kahit gano'ng karaming magagandang mga hiteno ang iyong daanan. Lampasan mo yon hanggang sa makita mo yung kamag-anak mo sa pananampalataya. Kung kailangan, may tumawid ka ng mga isla. Kung wala sa church nyo, tumawid ka ng church. Amen? Praise the Lord. Huwag ka lang magkakamaling tumawid ng ibang denominational church. Hallelujah. See? Narito na. Kita nyo? Sa pamamagitan ng pag-arte, pagdrama, si Isaac ay napakilos ni Rebecca. Wala siyang kamalay-malay doon sa tunay na problema nung kanyang asawa. Akala niya tungkol lang doon sa mga anak, sa mga manugang niya. Iniiwas nila yung anak niya na magkaroon ng kaparehong problema. Pero, nagawa ni Rebecca, ang husay talaga. Husay talaga ito si Rebecca. Nagawa ni Rebecca na maproteksyonan niya yung kanyang anak nang hindi siya ang gumawa, ang kumilos, kundi asawa niya mismo may authority. Yung ulong nagsabi, ganitong gawin mo, ilayong pumunta ka, magpakalayo-layo ka. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo ba na si Jesus ay kailangan din makapangasawa ng kanyang kamag-anak, kadugo. Kailangan bloodkin. Kaya meron ganitong mga pangyayari. Kaya paulit-ulit ganito. Kaya ganito kahigpit yung Old Testament tungkol sa mga Hudyo sa pagpili ng kanilang asawa. Huwag mamili ng iba. Walang mamili sa ibang tribo. Amen. Bakit? Kasi yun ay larawan. Yun ay tipo. Yun ay anino. Can you say amen? Dahil si Kristo ay kailangan ang mapangasawa niya ay bloodkin din. Hindi pwedeng galing kung saang tribo lang. Hindi pwedeng galing sa kung saang denominasyon lang. Kailangan ay kadugo. Hallelujah! Ano sabi ni Brother Branham? You are the blood of Christ by the Holy Spirit baptism. Hallelujah! Ang nobya ay nagiging kadugo by the baptism of the Holy Spirit. At yung lamang mababautismo ng Espiritu ay yung may bini. Talagang kamag-anak niya na before the foundation of the world. Bahagi ng salita, bahagi ng isip ng Lord. Sana sabay kayo sa akin ngayon. Dito natin mailalagay yung ating sarili. Kaya ganun kaingat. Kaya kailangan bloodkin. Kasi si Jesus Christ yun ang kanyang kukuning asawa. Bloodkin. Blessed be the name of the Lord. Alright. Verse 3. And God Almighty. Remember now, si Isaac dito ay muling gumana yung kanyang pagkapropeta, and now he's blessing and he's actually prophesying again. Inuulit yung ibang mga blessing na sinabi niya na nung una. Now remember, yung unang paggagawa niya ng blessing dito kay Jacob ay sa ilalim ng pandaraya. Pero this time, amen, voluntarily. Bakit? Kasi si Isaac, nagising siya sa katotohanan. Amen? Na si Lord ay may control sa lahat ng bagay. Alam niya, ang sovereignty ni Lord ang may gawa. Amen, nung pangyayari, na ang gusto niyang gawaran ng blessing ay si Esau, pero, amen, kamukat-mukat niya, si Jacob ang kanyang napagpala. Bakit? Kasi alam niya, ang Diyos ang may gawa nun. Yun ang talagang gusto mangyari ng Lord. Ang naisip niya, kahit anong gawin ko, kahit anong gawin kong pagpupumilit na iwasan ang kalooban ni Lord, ang Diyos, gagawin niya pa rin yung kanyang kalooban sa buhay ko. Susundan niyo ba ako? So, na-convert na yung puso nitong si Isaac. Kaya this time, buong kaluguran niya, voluntarily, binless niya na itong si Jacob. Amen. At ang sabi sa verse 3, and God Almighty. Pansinin niyo ito. Yung ginagamit na pangalan ng Diyos ay merong malaking sinasabi sa tagpong nasasaksihan niyo. Kala niyo basta-basta lang yan? Minsan ang gamit ay God lang. Minsan ang gamit ay Lord lang. Minsan nagamit ay God Almighty. Katulad nitong blessing na ito na ginagawad ngayon ni Isaac kay Jacob. And God Almighty, kailan pa ginamit itong God Almighty? Alala nyo? Genesis 17.
Nung si Abraham ay 90 anyos na. At wala nang lakas para magkaanak, ay nagpakita ang Diyos sa kanya bilang God Almighty. Ano ibig sabihin? Galing sa salitang El Shaddai. God Almighty, ang pangalang yun, ay ginagamit ni Lord sa pakikipag-deal sa kanyang elected lamang. Hindi niya yan gagamitin sa ibang lipi, sa ibang tribo, sa ibang grupo ng mga tao. Maaring God may bless Esau. God may bless, amen, other people. Si Ismael ay binlessed din ni Lord, God, but not God Almighty. Dahil yung God Almighty ay patungkol sa pinili lamang, sa predestinated seed. Hallelujah. And God Almighty, El Shaddai, the Almighty God, bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be multitude of people, and give thee the blessing of Abraham, to thee and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. At kita nyo, binalik siya doon sa blessing ni Abraham, maliban doon sa, amen, dagdag na mga blessing. So ito yung expanded blessing. Binless na siya doon sa, amen, sa unang tagpo na tinalakay natin ng Sunday, pero ngayon may mas pinalawak, amen, ni Isaac ang blessing by the Holy Spirit, by the inspiration of God, amen, dito sa kanyang anak na si Jacob. At pinaalala niya, nakasama dito, yung blessing na binitiwan ni Lord kay Abraham.